based on your documentation and based on your explanation, pag nakita ng VO na hindi truthful at hindi nagko-connect yung mga sinabi mo doon sa iyong documentation, may possibility na ma-cancel yung iyong visa. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So I don't know guys kung nakita nyo na yung bagong notice sa Canada.ca, no? And this is about dun sa new rules nila to strengthen yung pagka-cancel ng mga documentation para dun sa mga temporary resident visa, no? So ano ang ibig sabihin nito guys, no? And ano ang magiging apekto nito sa mga gustong mag-apply dito sa Canada, right? So guys, ito yung notice sa Canada.ca website. Ang sabi dito, new rules to strengthen temporary resident document cancellation and border security and integrity, right? Last February 12, Immigration, Refugees and Citizenship Canada or yung IRCC updated Canada's Immigration and Refugee Protection Regulation to strengthen authorities to cancel temporary resident documents. Ayan. So, mas magiging mahigpit pa sila guys sa mga pag-check at pag-i-scrutinize ng mga documentation na sinesend natin sa IRCC kapag nag-a-apply tayo ng mga visa permits dito sa Canada, right? So and just to show you lang some numbers guys, no, about doon sa cancellation ng mga visa na nangyari dito sa Canada. Ang sabi dito guys, border officials now turn away 3,727 travelers monthly, a 20% rise from 2023, right? So just imagine, no, nasa ganung numbers yung mga nakakancel na visa per month, no? And also, ang sabi pa nila dito, 5,853 travelers were refused entry, the highest monthly figure since January 2019. Yan. So, yan yung mga numbers na nagpapakita na hindi imposible itong target ng IRCC, na kapag meron silang hindi nakitang tama sa mga documents na sinubmit nyo para sa inyong visa, hindi sila magdadalawang isip na i-cancel yung inyong permit or visa. So guys, ano ba yung mga possible na reason para ma-cancel ang ating temporary visa? First one guys is ineligibility or admissibility. If a person's circumstances change, making them no longer eligible or admissible for entry into Canada. For example, providing false information, criminal history or death. Isa daw yan sa mga reason kung bakit pwedeng makancel yung inyong visa pag meron kayong mga ganyang kaso. So kapag nagbigay kayo ng mga false documents, 'di ba, yung mga fake documents, yung mga ganyan, pag meron kayong criminal records na hindi nyo dinisclose or whatever, 'di ba? Or death. Number 2 guys is risk of overstay. It means if an officer believes that the individual might not leave Canada by the end of their authorized stay. So kapag yung VO or yung visa officer na sense niya based on your documentation na hindi ka naman talaga susunod doon sa visa na meron ka, pwedeng i-cancel yung inyong visa. Halimbawa na lang guys, yung sa pag-a-apply po ng international student, no? Kasama po sa process dyan is yung magsasubmit ka ng SOP or yung Statement of Purpose, right? Ipapaliwanag mo dun guys kung bakit ka mag-aaral sa Canada, ano yung mga target mong gawin, at yung ending nun guys, sasabihin mo talaga na babalik ka talaga kung saan ka nang galing right after mong mag-aral. But based on your documentation and based on your explanation, pag nakita ng VO na hindi truthful at hindi nagko-connect yung mga sinabi mo doon sa iyong documentation, may possibility na ma-cancel yung iyong visa. Yan. Next one is document issues. It means that if the document is lost, stolen, destroyed, or abandoned. Ayan. Kaya dapat guys, iingatan natin yung ating mga documents, no?
para hindi yan mawala, like yung mga passport natin, mga permits, yung mga ganyan, no? So, kailangan natin yung i-secure. Next one is change in status. This means that when someone becomes a permanent resident or is deceased. I mean, kapag nag-change ka na, let's say from TFW or IS ka and then na PR ka, of course, they need to cancel the first one, no? And the last one is administrative errors. If the document was issued mistakenly. Kaya guys, mag-iingat po tayo, no, sa mga pag-fill up natin ng form, tapos yung mga documents na sinasabit natin kailangan nating i-check. Kasi sometimes, halimbawa guys, sa birth certificate, no, baka kasi yung mga dates doon mali, no? So, yung sa mga fill up pa natin na forms ng IRCC, kumbaga, ipag-connect nila yan, no? Based on your supporting documents, no? So, kapag nakita nila na hindi match, pwedeng makancel yung inyong visa. Para mas maintindihan natin, guys, yung mga impact nito at yung mga possible na mangyari, magbibigay tayo ng mga sample scenario. So, we have 5 scenarios, guys, para maging sample lang. So, under the new rules, halimbawa, scenario 1, if after obtaining your visa or after entering Canada, you get convicted of a crime that would make you inadmissible, your visa could be canceled. Ayan. So meron ka na halimbawang tourist visa, right? Nakapasok ka na ng Canada, pero nakakommit ka ng crime, no? So pwede nilang i-cancel agad yung iyong visa. Scenario number 2. Suppose you've been granted a study permit and you enter Canada, but later it's discovered that your educational institution isn't recognized or closed down. Your permit could be revoked if you're no longer eligible to study. Makes sense, di ba? So kapag pumasok ka dito as an IS or international student, tapos hindi naman pala legitimate yung papasukan mo na school or sarado na. So hindi ka na nila pwedeng papasukin dito sa Canada kasi wala ka naman ng purpose dito dahil wala na yung school, di ba? Number 3. If you lose your passport with your visa or ETA, or if it is stolen, these documents could be canceled to prevent misuse by others, right? So, eto guys, hindi naman siya on the bad side. It's more on the prevention side. Kasi syempre guys, kapag nawala nyo yung mga important documents like your passport, your visa, your permits and everything, pwedeng magamit yan ng ibang tao makakapulot. Kaya, mas magandang i-cancel na lang. Scenario number 4. If you decide to become a permanent resident of Canada, your previous temporary documents like work or study permits will be canceled since you're now on a pathway to permanent residency. Makes sense, di ba? So, aanuhin mo pa yung mga previous mo na permit like student permit, working visa. Hindi mo na yun kailangan kung mapi-PR ka na or PR ka na. Scenario number 5. If there was an error in issuing your document, like a clerical mistake, it could be canceled or corrected. Ayan. So, yung last words doon, no, canceled or corrected. Kasi guys, syempre, we are just human, no? Talagang sometimes hindi natin may iwasan na magkamali. So meron tayong typo error sometimes sa mga forms, right? No? So pwede na lang i-cancel, but you have the chance to correct it, di ba? Kaya din guys, yung mga pumapasok din po sa agency, no, wag natin fully ibibigay lang talaga sa kanila yung responsibility. We also have to check it, double check and triple check it bago talaga i-lodge yung application, right? Yan. So now guys, ano daw yung purpose nito, no? Ano yung main reason kung bakit nagkakaroon ng mga changes na katulad nito or paghihigpit sa immigration system ng Canada, right? Ang sabi nila, these regulations aim to, number 1, enhance border security, meaning ensuring only those who meet Canada's entry requirements cross its borders, reducing potential security risk, no? So talagang yung pagpapaigting guys sa security ng border, kaya sila nagkakaroon ng mga ganitong changes. Number 2, maintain program integrity, meaning preventing the exploitation of visa programs through
fraudulent means or overstaying. Ayan guys, kasi talagang marami ding na-abuse, no? Lalong-lalo na guys sa international student pathway. Ang dami rin pati yung mismong mga students, no? Pati yung mga schools na talagang hindi naman nag-disclose ng tamang mga process at talagang yung mga expectations para sa mga student dito sa Canada. Kaya di sila naghihigpit ngayon, no? Number 3, protect public safety. Quickly addressing situation where a person might become a threat due to a new information or change circumstances. Ayan. So, yan guys yung main 3 items kung bakit daw sila nagpapatupad ng mga ganitong changes. And I think guys, this is actually a good thing. Not only yung sa mga magi-immigrate, especially din guys, yung sa mga tao din or yung sa mga immigrants na nandito na sa Canada, no? It's also another way of protecting the majority here in Canada. Kaya si Canada is patuloy po, no, na nagpapaigting ng kanilang security system sa kanilang borders or dito sa Canada. For all of these changes, ano yung ating key takeaways? Sa akin guys, no, kahit na maghigpit pa si Canada or kahit hindi dito sa Canada, no, sa kahit na ibang country kung nasan kayo, kahit na maghigpit pa sila ng sobra-sobra sa mga tulad nito, yung sa pag-check at pag-i-scan ng mga sinasubmit natin ng mga documentation, I don't see anything wrong with that, no? Hindi kayo dapat mag-worry kasi guys, kung kayo is naging honest kayo doon sa mga documentations na mga sinubmit nyo at lahat yon is talaga namang totoo at hindi kayo gumamit ng any fake documents, pinangalagaan nyo yung inyong status dito sa Canada, right? I think there's nothing to worry. Hindi kayo dapat mag-isip at hindi kayo dapat kabahan, right? Kabahan kayo guys pag meron kayong ginawang hindi tama. Halimbawa, nag-submit kayo ng fake documents, di ba? Nag-overstay kayo dito, nanloko kayo sa inyong pag-process ng mga papers. Yan guys, I think kabahan talaga kayo guys, no? Kasi sa technology na meron tayo ngayon, no, they are so sophisticated at continuously improving. Imposibleng hindi yan mabacktrack. As long as wala kayong ginagawang mali sa inyong documents and everything, there's nothing to worry about. So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!